Mga ka-PBA, bagong season na naman. Pero hindi lang ito basta-basta. Golden anniversary ito ng Liga ng Bayan. At kung titingnan natin sa numbers, ang daming kwento na agad na dapat abangan. Simulan natin sa TNT Tropang 5G. Muntikan nang makuha ang Grand Slam, pero kinapos ang dalawang panalo. Pero kahit ganun, 2 championships in 3 conferences pa rin ang kanilang nakuha. 75 games played, 50 wins, 25 losses. Best record in the league. Number 1 defensive team last season ng TNT, allowing just 91.1 points per game. At number 1 din sila sa shot blocks with 3.7 per game. Led by their team governor Ricky Vargas and coach Chot Reyes, napakaganda ng takbo ng mga katropa with back-to-back championships and 3 championships in 5 conferences. Siyempre, malaking bagay ang all-around game ng kanilang import na si Rondae Hollis Jefferson. Andiyan ang kanyang points, rebounds, number 1 pa siya sa steals sa buong liga at number 1 sa assists among imports. Ang TNT din ang tanging koponan na may 3 locals sa top 15 in scoring last season, led by Calvin Oftana, Jordan Heading at Roger Pugoy. Habang si BGR naman ang number 1 shot blocker among locals. At ang isa pang susi, TNT ang nagtala ng pinaka-konting turnovers at 13 per game. Pag mas konti ang turnovers, ibig sabihin, mas nasiset up mo ang iyong depensa. At yan ang susi. Kaya naging number 1 defensive team ang TNT. Pero kung may TNT, syempre may San Miguel. Sa pagbabalik ni Coach Leo Austria, sila ang naging Grand Slam stoppers. At alam naman natin ang record ni Coach Leo sa Philippine Cup Finals. 7 appearances, 7 championships. Undefeated sa Philippine Cup Finals as head coach. Kung ang TNT ay depensa ang naging puhunan, ang SMB naman ay number 1 offensive team last season. 104.7 points per game. Number 1 din sila sa rebounds, second chance points, at points in the paint. Talagang sa loob ang laro. At sino ang bida? Siyempre, si Abay. Junmar Fajardo. 60.6% field goal percentage at 15.1 rebounds per game. Parehong number 1 among locals. Ngayon, pag-usapan naman natin ang crowd favorites ng Barangay Ginebra. Teamwork at depensa ang kanilang brand of basketball. 23.9 assists per game na number 1 last season. At nasa kanila din ang pangalawang pinakamatinding depensa, only allowing 93.9 points per game. Last season ay 2 beses silang runner-up sa import conference at natalo lang sa semis ng Philippine Cup sa eventual champions nga na San Miguel na umabot pa ng Game 7. Kung champions lang ang tumatalo sa'yo, ibig sabihin, contender ka pa rin. Number 1 din ang Ginebra sa starters points with 71.9 points per game. Pero sila rin ang may pinakamababang bench scoring. Usual reliable sina Japet Aguilar at Scottie Thompson, pero crucial ang magiging development ni RJ Abarientos bilang kanilang susunod na go-to guy. At ang malaking tanong, paano ba nila mapapalitan ang nawalang firepower ni Jamie Malonzo? Speaking of bench scoring, yan ang calling card ng Rain or Shine. Alam naman natin walang regular starting 5 si Coach Yeng Giao, kaya sila ang number 1 with 47 bench points per game. 4 straight semis appearances. Pero parating kinukulang sa endgame. This season, nakuha nga nila si Stanley Pringle. At ang tanong, siya na ba ang closer na matagal nang hinahanap ni Coach Yeng para makabalik sila sa finals? Disappointing season naman para sa Magnolia. Walang semis appearance. Pero sa pagpasok nga ng 4-point shot nitong nakaraang season, ang Magnolia ang naging 4-point kings with 83 total conversions. Si Paul Lee ang nanguna sa mga local sa buong liga with 31 made 4-point shots at yung 57.1% accuracy naman ni Pedro Alfaro mula sa 4-point range ang number 1 last season. At ngayong si LA Tenorio na ang kanilang bagong head coach, bagong simula ito para sa hot shots sa pangunguna ni Xavier Lucero. Pero syempre, importante pa rin ang kanilang mga veterans na sina Paul Lee, Ian Sanggalang at Mark Baroka na nagsilbing kanilang mga top scorers kasama na nga si Lucero. Kung Magnolia ang 4-point kings, ang Converge naman ang accuracy kings. Best field goal percentage na 46.4% at best 3-point percentage na 35.2%. Sa loob ng paint, solid ang kanilang twin towers sa sina Baltasar at Arana. Sa labas naman,
lumakas lalo ang backcourt sa pagpasok ni Juan Gomez de Leano na makakasama nila Stockton and Winston. At may bagong coach din sila na si Delta Pineda, kaya abangan natin kung hanggang saan ang mararating ng Converge this season. The only team to beat Junmar and SMB in the Philippine Cup Finals, Meralco Bolts. Nakuha nila ang kanilang first ever championship in franchise history noong 2024 at yun ang nagpasimula ng 3 straight championships para sa MVP group. Pero nakabawi ang SMB at na-eliminate sila sa quarterfinals last Philippine Cup. Redemption mode ba ulit sila Chris Newsome at ang Bolts? Pag-usapan naman natin ang NLEX at ang kanilang do-it-all superstar na si Robert Bolick. Number 2, local scorer with 20.6 points per game at siya rin ang assists leader sa buong liga with 7.6 per game. Pero kung gusto nilang makabalik sa semis, kakailanganin ni Bolick ng mas consistent na suporta mula sa kanyang teammates. Blackwater Bossing. Young core, big numbers. Pinapangunahan ng kanilang super rookie last season na si Cedric Bearfield ang kanyang 18.4 points per game na number 1 among rookies at number 4 overall among locals. Pero malaking bagay din ang kanilang naging import na si George King na number 1 scorer sa buong liga last season with 36.9 points per game. Si King din ang naging 4-point king with 42 makes. With 3 top 3 picks in the last 3 years, hopeful si team owner Joseldo C na makabalik ulit ang Blackwater sa playoffs. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakabago nating team sa PBA, na Titan Ultra Giant Risers na dating Northport. Mamimiss nila si Arvin Tolentino na kanilang top local scorer last season with 21.2 points per game na number 1 din sa buong liga. Kaya mas lalong kailangan mag-step up ni Joshua Munzon with his 15.7 points per game average last season na number 9 among locals. Samahan mo pa ng kanyang 2 steals per game na number 1 din among locals. Dahil dito, ay naging number 1 last season ang Northport na ngayon ay Titan Ultra sa steals last season na nagiging fuel para sa kanilang running game kung saan number 1 din sila sa fast break points at points of turnovers. Speaking of fuel, sa Phoenix naman tayo. At ang number 1 scorer nung nakaraang Philippine Cup na si Jason Perkins with his 23.2 points per game. Kailangan niyang masustain ang scoring at makakuha ng mas solid na tulong mula sa kanyang mga kasama. At ngayong si Willie Wilson na ang kanilang bagong coach, aakyat kaya ang Phoenix sa standings? At finally, Terra Firma Jeep. 3-30 record last season, last place, at tig-isang panalo in all 3 conferences. Pero sabi nga, nowhere to go but up. May bagong coach din sila with Ronald Tubid, kaya titingnan natin kung magbabago ang takbo ng Jeep this coming season. So ayan na nga mga ka-PBA, iba-ibang kwento, iba-ibang lakas at kahinaan. Mapapanood ang PBA dito sa RPTV, PBA Rush at Pilipinas Live. At magsisimula na ang bagong season ngayong linggo kung saan bakbakan agad mga kapatid, Manila Clasico. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5 at sa 50th season ng PBA. Lahat ng numbers, lahat ng kwento, solid tayo dito.